Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at may sakit na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose dito sa ating parokya. Happy Fiesta po. Pakibating katabi, Happy Fiesta. O yan, oo. Siyempre, patron ng buong simbahan si San Jose, kaya pinagdiriwang ito ng buong simbahan. No? Hindi lang ng mga parokyang San Jose ang titulo. No? Kapistahan ito ng simbahan. Ngayong araw na ito, si San Jose ang bida sa ating ebanghelyo. At inilarawan ni San Mateo si San Jose sa isang salita. At ang salitang iyon na naglalarawan kay San Jose ay matuwid. Matuwid. Si San Jose ay taong matuwid. Sabihin nyo nga po, matuwid. Sa Ingles, righteous. No? Hindi straight. No? Alam ko straight si San Jose. No? Straight. No? Pero sa Ingles, righteous. No? Ingles ng matuwid. At mayroong dalawang dahilan kung paano ipinakita ni San Jose ang pagiging matuwid. Dalawa. Nais ko pong tandaan po natin itong dalawang ito. Una, si San Jose marunong sumunod sa batas. Sabihin nyo nga po, sumunod sa batas. Bagamat engaged na sina Jose at Maria, dahil wala pa mismo ang kasal, ayon sa batas, hindi pa sila legal na mag-asawa. Di ba ganon? Ganon din naman sa panahon natin ngayon, di ba? Engaged pa lang, pero hindi pa mag-asawa. Tama? Kahit bigyan mo yan ng 5 singsing, no?
hindi pa kayo kasal. Kaya hindi pa kayo mag-asawa. No? Engage. No? Pero ngayon, grabe ngayon ang mga engagement. No? Akala mo, kasal na. No? Diba? Ang bongga-bongga, no? Mag-propose pa lang, ang ganda-ganda na. Pero si San Jose at Maria, engage. Kaya ayon sa batas, hindi pa sila mag-asawa. Kaya nga nang malaman ni San Jose na si Maria ay nagdadalang tao, alam niyang dapat niyang hiwalayan si Maria. Alam niyang dapat hindi ituloy ang kasal kay Maria. Sapagkat ayon sa batas, yun ay pangangalunya. Bakit? Kasi kapag ang babae ay buntis o nabuntis, ibig sabihin siya ay may asawa. Hello? Ba't parang hindi kayo agree? Kasi hindi ganun ngayon, no? Diba? Sa panahon natin ngayon, may babae na bubuntis pero walang asawa. No? Well, panahon natin ito. No? Pero iba nung panahon nila Maria at Jose. Noon, kapag buntis, alam mo nang may asawa. No? Kaya nga, kapag ang babae nabuntis nang walang asawa, kasalanan sa batas. Hello? Noong panahon ni San Jose at Maria, yon ha? Inuulit ko lang ha? Baka i-bash nyo ako. No? Panahon ni Maria at Jose, kapag ang babae nabuntis nang walang asawa at hindi kasal, kasalanan sa batas. At ayon sa batas, ang parusa, babatuhin ang babae hanggang mamatay. Grabe, no? Grabe. At dahil si San Jose, alam niyang hindi na sa kanya si Maria, dahil hindi na niya pwedeng pakasalan si Maria, kailangan niyang hiwalayan ito. Hiwalayan. Yan ang taong matuwid. No? Pag alam niyang hindi kanya, hindi niya kukunin. Hello? Pag hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Pag may nagmamay-ari, huwag mong gagalawin. Hindi sa iyo. Ha? Kapag hindi mo asawa, huwag mong aasawahin. Kapag hindi iyo, huwag mong kukunin. No? Kasi labag yan sa batas. Labag sa batas. Ganyan ang taong matuwid. Sumusunod sa batas. Marunong sumunod at ginagalang ang batas. Hindi ito nilulusutan at hindi pinapangatwiranan, gaya ng ginagawa ng mga taong baluktot. Ganyan ang taong baluktot. Nilulusutan ang batas. Pinapangatwiranan ang batas. Kapag ang batas sinabing bawal pumatay, hindi mo pwedeng pangatwiranan ang pagpatay. Tama? Kapag sinabing ng batas na bawal pumatay, hindi mo pwedeng lusutan ang batas, sapagkat ang bawal ay bawal. Yan ang sinasabi ng batas. Pero ang mga taong baluktot, pinapangatwiranan, nilulusutan ang batas. Huwag na tayong lumayo. No? Yung simpleng pagtawid lang sa kalsada, di ba? Nakalagay, bawal tumawid, nakamamatay. Di ba? O ano ginagawa natin? Tawid pa din. Tawid, sige. Pero pag tumawid at nahuli, anong sasabihin? Sorry po, kasi nanay ko nasa ospital eh. O, di ba? Na-ospital pa yung nanay, no? Para lang mga twiran, no? Pag nahuli, kasi po nagmamadali ako eh. O, yung lola ko, no? May sakit. O, di ba? No? Ginawa mo pang may sakit yung lola mo, no? Para lang malusutan ang batas. O, ganyan tayo eh. No? Ang taong matuwid, marunong sumunod at ginagalang ang batas. Si San Jose, isang taong matuwid, kaya sumunod at ginalang ang batas. Pangalawa,
Pangalawang naipakita ni San Jose, kaya siya'y matuwid dahil marunong sumunod sa Diyos. Sabi niyo nga po, sumunod sa Diyos. Ano yung una? Ano yung pangalawa? Samantalang iniisip ni San Jose ang tamang gawin. Ano yung tamang gawin? Hiwalayan si Maria. Yun yung sabi ng batas. Nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng panaginip ang anghel ng Panginoon. At sinabi sa kanya ang katotohanan na si Maria ay nagdadalang tao gawa ng Espiritu Santo. Kaya ang sabi ng anghel, huwag kang matakot, napakasalan si Maria. Kahit tila imposible, ang kanyang narinig, malinaw kay San Jose na dapat sundin ang Diyos. Siguro, kung iba-iba lang yon, sasabihin natin, nababaliw ka na ba? Hello, di ba ganon? No, siguro kung iba-iba, nasisiraan ka na ng ulo? No? Narinig mo ang Diyos? No? Alam nyo, ganyan din po yung sinabi sa akin nung boss ko, nung ako'y nag-resign sa trabaho at nagpaalam ako na papasok sa seminaryo, sabi niya, nasisiraan ka na ng ulo. Nung nagpaalam ako sa mga kaibigan ko, sabi ko, papasok ako sa seminaryo kasi parang tinatawag ako ng Diyos. Sabi sa akin ng kaibigan ko, baliw ka ba? Pero naintindihan ko, dahil tanging taong kilala lang ang tinig ng Diyos, ang nakakakilala sa Diyos. Tanging tao lang ang nakakakilala sa tinig ng Diyos, ang nakakakilala sa Diyos. Kaya nga, tayo, kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo malalaman ang kanyang tinig. Hello? Pero kilala natin ang tinig ng demonyo. Tama? Kasi mas kilala natin ang demonyo. No? Kapag sinasabi sa atin ng masama, alam mo ng masama, susundin pa din. No? Ba't ganun? No? Pag sinasabi sa iyo ang mabuti, sa halip na sundin, mangangatwiran. No? 'Di ba? Ganyan kapag tinutuwid. Sa halip na sundin para maging matuwid, mangangatwiran. Si San Jose, isang taong matuwid dahil marunong sumunod at may takot sa Diyos. Nung Lunes, kung naalala po ng mga nandirito, sino po mga nandirito nung Lunes? Taas nga ang kamay. Ayan na, recitation na. No? Ito na yung recitation part. No? Naalala niyo pa yung pinagnilayan natin nung Lunes? Mercy, yes! The mercy of God. Nasa Latin, salitang Latin ay yes, merces. Ibig sabihin, ayun, price paid. No? Di ba natuto ko sa inyo, yung 1 litro ng mantika, magkano? 100 piso. No? Sabi ko, 20. Sorry po, hindi ko alam. Pero, mercy, merces. Kahapon, anong pinagnilayan natin? Pagpapakumbaba. Sa Ingles, humility. Sa salitang Latin, humilitas. Humilitas. Ibig sabihin, lowness, kababaan. Ngayong araw na ito, ang salitang pagsunod sa Ingles, obedience. Sa salitang Latin, audire. Ob spells as O-B. Sabi nyo nga, ob. Meaning, to. To. Audire, ibig sabihin, listen. So, ibig sabihin, audire, to listen. So, ang ibig sabihin ng obedience ay to listen. Ang makinig. Kaya hindi ka makasusunod kung hindi ka marunong makinig. Ang ganda, no? Ang ganda ng salita. At kung hindi ka makikinig, hindi ka magiging matuwid. Si San Jose, kung hindi nakinig sa Diyos,
hindi siya magiging matuwid. Merces, humilitas, ob audire. Mercy, humility, obedience. Tung tatlong salitang ito, sinong tao ang inyong maaalala? Si Jesus. Si Jesus, isang taong may awa, mababa ang loob, at marunong sumunod. At itong tatlong katangiang ito, katangian din ni San Jose. Si San Jose, naawa kay Maria. Kaya kahit nasasaktan, hindi alam, pinakasalan si Maria. Si San Jose may mababang loob, humble, hindi sumagot, hindi nangatwiran sa sinabi ng Panginoon. At sa huli, si San Jose sumunod sa Diyos. Kaya isang matuwid na tao. Mga kapatid, ngayong pagdiriwang ng kapistahan ni San Jose, ang paanyaya sa atin, maging matuwid. Ang taong matuwid, marunong sumunod at ginagalang ang batas, at higit sa lahat, marunong sumunod at may takot sa Diyos. Amen? Amen. Dalawang paraan para maging matuwid, marunong sumunod sa batas at marunong sumunod sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.